Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Kahit na kahapon hindi ako nakapagkwento dahil busy ako sa mga pagbabasa sa social media tungkol sa ating sinabi ng ating mahal na mga Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagsalita siya kahapon ng umaga at sinagot niya yung mga nangyayari ngayon na kaganapan, lalong-lalo na nung nagbigay ng statement si Vice President Sara na ang sinabi niya ay papatayin daw siya at ang alam niyang mastermind na papatay sa kanya ay sina President Bongbong, si Martin Romualdez na Speaker of the House at saka si First Lady Lisa Marcos. At ang sabi niya kung mamamatay siya, meron na siyang kinausap na tao na i-re-resmack siya. Ibig sabihin, pag namatay siya, kinakailangan mamatay din si Presidente Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez, at saka si First Lady Lisa Marcos. Ang mahirap dyan, yun ang pinatulan ng media at yun ang sinagot ng Malacanang. Yun nga, sabi ko nga sa inyo paano makikinabang yung Vice President na patay na? Kung patay na rin yung Presidente, si Martin Romualdez at saka si First Lady Lisa Marcos. So marami nagsasabi na conditional ito. At anyway, na-download ko yung sinabi ni Presidente kahapon at ito ngayon, i-play ko sa inyo. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin
ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So makita niyo doon sa boses pa lang ni Presidente, parang bagong gising siya. Parang merong hoarse voice yung boses niya. Parang resulta yun pag sumigaw ka, nagsisigaw ka. So ako opinion ko, baka dahil sa mga nangyayaring ito, nagkakaroon siya ng sigaw moments. Hindi ko lang alam kung sinong kasigawan niya. Kasi ako, pag meron akong pinapagalitan noon ng mga sundalo o ako'y nagagalit sa isang bagay, kinabukasan or after my pagsisigaw ko, ganoon ang nangyayari sa lalamunan ko. Malungkot ang dating at saka walang aggressiveness. So anyway, yung message naman ni Presidente, makikita mo merong aggressiveness yun at he really means business. Alam niyo, yung mga terms niya, tukhang. Alam niyo, itong mga pagsasabi ng katotohanan ay dapat hindi itukhang. Ibig sabihin niya is, kung naimbita ka para magsalita o sumagot ng mga katanungan ng House of Representatives, dapat pumunta ka doon at sumumpa ka at sumagot ka sa mga tanong. At hindi ka naman dapat magsinungaling Kung sakaling hindi mo masagot yun, i-invoke mo yung privacy. I-invoke mo yung personal privacy. Pwede mo namang sabihin, I can ask for executive session. Ang ibig sabihin yung executive session, pero kung pwede kayong magsalita na walang media at kayo-kayo lang ng mga members ng Quadcom at doon mo sasabihin yung totoo. At kung ano man ang pinag-usapan sa executive session ay hindi lalabas yun kasi malilintikan ka pag lalabas yun, yung any information. Kasi yun po yung procedure po yan sa mga hearings. So kung wala kang tinatago at hindi ka naman nagsisinungaling, sabihin mo ang totoo. At meron pa siyang sinabi na itong mga sagutan na ito parang usapan chichirya. Anong ibig sabihin nun? Siyempre kung minsan mga drama na ganyan, pag ikaw ay nanonood lang, kinakailangan mo ng popcorn para ma-de-stress yung sarili mo, di ba? So yun ang ibig niyang sabihin. But anyway, ngayon ko lang nakita na very aggressive talaga ang ating presidente. At ito na nga, iba yung dating yung pronouncement ni BP Sara na pag siya namatay, igaganti niya yung pagkamatay niya. Ito ay ibang dating sa ating mga nasa gobyerno na to the point na parang sinasabi na talagang papatayin na sina Presidente Bongbong, si Martin Romualdez at saka si Lisa Marcos. Wala yon. Ako alam nyo, sa aking mga nababasa sa history natin, iisa lang yung na-solve na assassination attempt. Pinatay yung inassassinate yung tao, pero na-solve. Ano ito? Yung pagka-assassinate po ni Julius Caesar ng Rome. Hindi ba? Pinagsasaksak ng mga kasama niya ang mga senador. Alam niya kung sino pumatay sa kanya bago siya nalagutan ng hininga. At alam din kung sino yung mga pumatay. Yung mga senador doon sa forum ng estado ng Roma noong bandang 34 BC or AD, 34 AD. Kalahin mo ilang taon si Julius Caesar nung pinatay siya. 34? 30s? Late 30s. Yun lang. Na-solve na ba yung pagkamatay ni President John F. Kennedy? Hindi, di ba? Na-solve ba yung pagkamatay ni former Senator Ninoy Aquino Jr.? Hindi. Yung mga ganyan ng mga usap-usapan delikado. Alam nyo, kung gusto mong pumatay ng tao, huwag mo nang sasabihin sa media or ano. Pero yun na nga, yung sinabi niya is
meron siyang lakas magsalita dahil siyempre patay na siya. Ang problema is dapat ma-prove ni Vice President Sara kung sino naman ang mastermind just in case na nalaman niya na siya ay ipapatay ni President Marcos, ni Martin Romualdez at saka si First Lady Lisa Marcos. Dapat yun ang maimbestiga muna at tanungin si Vice President Sara. Paano niya nalaman na mayroong banta sa kanyang buhay? Paano niya nalaman kung yung mga sinasabi niya na mayroon daw sugat sa dahil ang source ng information ay sa isa sa mga security aid niya. Dapat sabihin. Yun ang sabihin niya. And then later on sasabihin niya na na kung sino yung mga kinausap niya. Ganun lang po ang proseso. Hindi yung pinapalaki niyo yung attempt niya na i-assassinate yung presidente. Parang mali yun So, meron na siyang isinerve kanina yung subpoena para kay Vice President Sara na sasagutin niya yung mga allegations niya na yun na nga, meron siyang kinausap na papatay sa mga gusto niyang mamatay at ito po ay binigyan ng taning sa November 29. So, yun lang po. At kagabi naman, nagkaroon ng interview kay former President Digong. Kilala nyo naman si Digong. Kwento lang ng kwento yan. Pagkatapos, sinasabi niya na, siyempre, scripted na ito Merong nagbubulong sa kanya na kung anong sasabihin niya. Siyempre, sinasabi niya na, anong ginagawa nyo? AFP, police, gumalaw na kayo. Hindi pwede yung ganyan. Yung mga nasa AFP at saka nasa police at saka mga uniform services, loyal yan sa Constitution at loyal sila kung sino yung inelect ng tao. Sino ba yung inelect ng tao na nanalo being the president? Kasi pag president ka, ikaw na mismo ang commander-in-chief ng kapulisan at saka mga kasundaluhan. Saan ka naman makakakita ng mga opisyal o sundalo ng AFP o yung kapulisan natin na babaliktad against their commander-in-chief. At hindi lang yan. Nandiyan pa yung Secretary of National Defense. Diba? At saka nandiyan din yung Secretary of DILG na nakakasakop sa PNP. Ay, hindi pwede po mangyayari yan. Nasa constitutional process So, alam niyo, very professional na po ang AFP at ating mga kapulisan. Huwag niyong sabihin na sila ay nababayaran. Malaking dagok po sa amin yan. Kahit na ako, retirado, sinasabihan niyo ako ng ganyan. Hindi naman katanggap-tanggap. Kung meron kayong nasasabing na kami ay nababayaran, nasusuhulan, di mag-produce kayo ng resibo ninyo, ebidensya ninyo. Kami po ay tinalaga para loyal po sa Constitution at loyal po sa kanino man iniluklok ng mga tao. Kaya po yung you are the protector of the people. Kung ano po yung hinalal ng tao ng maayos na eleksyon, yun po ang pinoprotektahan natin at saka yung overall operation at existence ng ating gobyerno. So dapat po yun ang malaman ninyo. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!